Imagine bigla ka na lang nagkaroon ng dalawang kapatid katulad nito at sa una nyo pang pagkikita ay talagang hindi mo malilimutan. Sa lugar ng SM McDo kung saan ang bida nating si Antonio ay kumakain kasama ang kanyang ama. Kanilang hinihintay ang dalawang babae na magiging kapatid nito na hindi gustong mangyari ng ating bida. Sa pagpasok nito sa banyo ay laking gulat niya nang kanyang makita ang isang babae na magtatakip na sana ng Maria nito sa oras na yon. Tarantado yung manager, hindi sinabing sira pala ang lock ng banyo nila. Agad na sumigaw ang babae na mabilis namang pinigilan ni Antonio dahil kung hindi ay magiging bastos ang kanyang karakter sa kwentong ito. Pagkatapos ng hindi pagkakaintindihan, nalaman ni Antonio na ang dalawang babae ay ang kanina pa nilang hinihintay na kanyang magiging kapatid simula ngayon. Kung ganito ba naman ang bubungad sa iyong paggising ay siguradong pati ang kalapati mo ay mapipilitang bumangon. Sa pagtayo nga ni Antonio ay aksidente naman itong mahuhulog kay Mio na naging dahilan ng muntikang pagkabugok ng kanyang itlog. Habang iniisip ang mga bagay-bagay, nagulat naman siya sa suot ni Maria habang nagluluto ng almusal dahil mukha daw itong tanga sa unang araw pa lang nito sa kanila. Pagkatapos ng sandaling pagkuha ng larawang magkakasama, nagpunta naman si Antonio kasama si Mio sa palengke. Bigla nga itong nilapitan ng apat na Tagalog at pinipilit nila itong isama sa kanila. Dumating naman si Antonio at pinakain ng gulong ang isang Tagalog na ito, kaya naman agad na nag-react ang mga kasamahan nito. Nagkaroon na nga ng gulo sa pagitan nila at dahil nga Bisaya si Antonio ay mabilis na itong umalis kasama si Mio habang naiwan yung apat na Tagalog. Kinagabihan may importanteng lakad ang tatay ni Antonio kaya kanyang pinagbilin sa ating bida na bantayan nito ang bastos niyang mga kapatid. Napansin ni Antonio na patay ang mga ilaw upang magkaroon ng pagdududa kung bakit kakaiba ang ikinikilos ng mga ito. Sa ilang sandaling pag-uusap at pagdududa sa mga bagay-bagay, bigla na lang itong gumamit ng magic at inatake si Antonio habang sinasabi nito sa ating bida na wala daw siyang beat. Ipinakita nito ang tunay niyang anyo at napag-alaman na isa palang demon itong si Maria habang si Mio naman ay ang susunod na Demon Lord. Sinubukan nilang alisin ang memorya ni Antonio ngunit nagkamali ang mga ito dahil may bitaw pala talaga ang ating bida. Ginamit na din ni Antonio ang kanyang magic power para protektahan ang kanyang sarili at ipinakita na din nito ang totoo niyang pagkatao. Isang bayani ang salitang sinabi ng ating bida na ikinagulat ni Mio sapagkat ano ang ginagawa nito sa mundo ng mga tao katulad nila. Sinubukan silang tapusin ni Antonio sa isang pag-atake. Ngunit ang masamang alaala ng nakaraan ang nagpasya upang wag ituloy ni Antonio ang binabalak niyang pagtapos sa dalawang demon. Ang dating mabait na Demon Lord na ama ni Mio ay pinatay ng isang demonyo kung saan siya na ang pumalit sa pwesto nito bilang isang Demon Lord. Ito ang dahilan kung bakit nagtatago ang babae sa mundo ng mga tao dahil sa magic power na kanyang nakuha sa kanyang ama. Marami kasing mga demon ang nagtatangkang tapusin ito at bukod pa dun siya din ang susunod na Demon Lord. Sa kabila ng pag-uusap ng mag-ama, maraming demon naman ang umatake kay Mio at Maria para tapusin silang dalawa. Hinala ni Antonio na may masamang mangyayari kaya't mabilis niyang hinanap ang mga ito pagkatapos niyang maintindihan ang mga bagay-bagay. Isang Chidori ang natamo ni Mio galing sa pag-atake ni Hellkurt upang tumilapon ang babae ng napakalayo. Agad naman itong napansin ni Antonio at wala itong pagdadalawang isip na iligtas ito sa kapahamakan kahit na isa pa itong demon. Mabilis na inilabas ni Antonio ang espada ni Alucard at sa pangalawang pagtatangka ni Hellkurt ay doon na din nagtapos ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mga nangyari, gustong gawin ni Maria si Antonio bilang isang servant ni Mio or sa madaling salita ay isang tagasunod. Sa gitna ng kanilang pinag-uusapan, lingid sa kaalaman ni Antonio na may dinadala palang sumpa si Mio sa kanyang katawan na kinakailangang ipaliwanag ni Maria. Mawawala lang daw ang sumpa kapag nalilibugan si Mio sa pamamagitan ng kahit anong paghawak sa parte ng kanyang katawan. Yun daw ang tanging paraan tuwing mangyayari ang ganitong pangyayari bilang pagpapakita ng katapatan bilang kanyang tagasunod. Dahil nga lumakas ang sumpa ng kalibugan ay kinakailangan na daw ni Antonio na paligayahin ito kahit sa pamamagitan ng paghawak sa kokomelon ni Mio. Wala nang nagawa si Antonio kung hindi hawakan ang masarap na parte ng gabing iyon hanggang sa matapos na ang ritual. Sa mga sumunod na araw nagpasya na silang pumasok sa paaralan bilang mga transfer student ng kanilang eskwelahan. Nagkagulo agad ng yakapin ng babaeng ito ang ating bida na ikinagalit ng mga lalaki pati na rin si Mio. Ito pala si Yuki ay ang kababata niya noon kaya ganito na lang ang kanyang reaksyon dahil sa sobrang tagal na din nilang hindi nagkita. Sinabi ni Yuki kay Mio na wala naman siyang kinalaman sa ginagawa niya, mas lalo naman niyang ikinagalit. Dahil doon ay inamin ni Mio na magkasama sila ni Antonio sa bahay na mas lalo namang ikinagulat ng marami lalo na yung mga naiinggit sa ating bida. Pagkatapos ng klase, isang nagngangalang Takagawa ang nagpakilala sa ating bida at kanya siya nitong inaya na magpunta sa rooftop upang doon sila magtambay. Sa kanila namang pag-uwi ay sinalubong sila ni Maria na may pagdududa dahil wala sa sarili itong si Mio.
Ipapaliwanag na sana ni Antonio ang patungkol sa nangyari kanina subalit bigla namang naroon si Yuki dahil may sasabihin daw ito sa kanya. Hanggang dito na lang muna mga idol at pa-comment na lang kung gusto nyo pang ipagpatuloy natin ang recap na ito.